Dr. Vito, bigay naman po tayo ng mga simple tips na maaari naming magamit para maiwasan po natin ang pagkakaroon o pabalik-balik po na urinary tract infection. Kadalasan po kasing tanong ito ng ating mga pasyente at kapag after po ng consultation, mabigyan sila ng gamot, ay kadalasan po itong pinapayo po sa kanila. Alam niyo po, napaka-importante kasi na malaman natin kung ano po ba yung factors, for example, sa mga lalaki at sa babae, na possible ka magkaroon nito. Number 1, kapag humihina po ang inyong immune system. Number 2, merong abnormalities sa inyong urinary tract or nagkakaroon po ng pagbabara from yung kidneys, kagaya po ng kidney stones, or lumalaki ang inyong prostate. Sunod, kapag ikaw po ay nilalagyan po ng catheter. At last is kapag nagkaroon ng urinary surgery. Kaya ito yung 9 tips na maaari niyo pong gawin. Number 1 is pag kayo po ay umiihi po or kayo po ay gumagamit po ng ating CR, kailangan po nagwa-wipe po tayo or nagwa-wash ng tubig. Kailangan po yan pamharap, papunta po sa likod. Nang sa ganun po is ma-avoid po natin ang contamination doon sa daluyan ng ari, papunta po doon sa ating labasan ng dumi. Okay? Lalong-lalo na kung ikaw po ay may diarrhea. Number 2, kapatid, ay napaka-importante uminom po tayo ng maraming tubig. Kailangan po kasi yung water yung ating best choice at kailangan natin at least 8 glasses of water per day. Kailangan nga po mas marami po yan. Okay? At i-avoid po natin yung mga coffee muna, yung mga soft drinks, or yung mga smoothies na ating iniinom. Lalong-lalo kung di naman ito healthy. And as much as possible, iwasan natin yung alcohol para hindi ma-irritate ang ating bladder. Pangatlo, kapatid, is iwasan po ninyo ang pagpigil ng inyong paghihi. Especially kung kayo po ay at least 3 to 4 hours na nasa biyahe. Kung talaga napapaihi po kayo, kailangan nyo po talaga na humanap ng paraan kung saan po kayo makakapagbawas na inyong ihi. Kasi ito po ay nakakapag-encourage po ng growth doon sa ating pong bladder. Okay? Number 4, kapatid, is make sure before activities or intimate activities, kailangan before and after po nakakaihi po kayo. Nang sa ganun po kasi kapag especially sa mga babae, yung kanilang urethra kapag po nagkakaroon po ng contamination. Okay? Number 5, iwasan nyo po yung mga scented products na paggamit. Ito po yung mga ibig sabihin nating mga female vaginal wash o yung mga feminine wash natin sinasabi natin. Kasi lalong-lalo na kung ito po ay palagi nyo pong ginagamit, possible po na humina po ang inyong protection doon sa ating private part. Especially kung kayo gumagamit ng mga scented pads, tampons, powders, and deodorant sprays as much as possible kung kaya pong i-refrain natin yan. Number 6 is yung paggamit po ng birth controls. So, some of them can promote overgrowth ng bacteria. For example, yung mga diaphragms na hindi naman common na ginagamit, mga lubricated condoms, spermicides, or mga spermicide condoms. So, ito po ay possible po mag-promote ng overgrowth ng bacteria. So, number 7, huwag kayong maalangan uminom ng mga probiotics. Ito yung mga microorganism na mga good sa ating gut, sa ating bacteria. So, kapag umiinom ka nito, ito din po ay nakakapag-promote din po ng good bacteria doon sa feminine part ng ating mga kababaihan. So, ito po ay nakakapag-promote po ng good bacteria. So, ito po ay makakatulong po sa inyo para ma-boost ang health ng inyong urinary tract. Okay? At pangwalo, kapatid, is antibiotics. Itong antibiotics, kapatid, ay pinaprescribe ng mga butihing doktor natin. Kung tingin niyo po na warranted na kayo magpa-consult, ang simptomas nagpa-persist, make sure lamang po ang mga doktor lamang po magpa-prescribe ng antibiotics para ma-avoid natin yung antibiotic resistant. Kung saan po ay hindi po talaga sila yung mga pag uminom ka ng antibiotic, hindi na po tumatalab dahil mali na po ang paggamit. And number 9 is consume tayo ng cranberries. So, may mga studies po kasi na ito po ay nakakatulong for prevention ng urinary tract infection. For some, may mga conflicting result. Pero as much as possible, malalaman po masamang subukan natin itong gantong study. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreñong manggagamot.